beloved Boss Mike Cervera. Nako! Oo, Mang Kanor! May tumor? Question mark, mga kababayan. So, eto na po, mga kababayan, puntan na ho natin, ha? Oo, wag nyo daw kalimutan, sabi ni Marian Tomas, ang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Nako, opo, ha? Batas po yan ngayon dito. Hapit tayo na kailangan maabot na natin yung 300,000 na subscriber, mga kababayan. Malapit na yan. Oo. Kapag ka nag-300 tayo, siguro si Libayan, manginginig na yan. Eto na, mga kababayan ko. Ha? Pakinggan ho ninyo, mga kababayan. Ito po ang sabi ng Vice Presidente na hindi ho nagtatrabaho. Pasyal-pasyal lang at naninira ito. Ha? Eto ho, pakinggan nyo. Si Digong ay may tumor? Totoo ba yan? Pakinggan nyong maigi, mga kababayan. Eto na. Meron na siyang parang bukol dito, dalawa. Alaka. Ayun, narinig nyo? Meron na daw hong bukol dito, dalawa, mga kababayan. Kung may dalawang bukol, sana naging itlog na lang. Ano? Wag na sanang bukol, mga kababayan. Itlog na lang, magkabila. Ano? Para magmukhang, ano ba tawag doon? Ratbo. Ano? Ha, mga kababayan? Para magmukhang ratbo si Digong. Ano? Nakulubot. Dalawang bukol dito sa leg. Ano? Mga kababayan, alam naman natin na kapag bukol na ganyan, nako, sa edad ni Digong na 80 na mahigit, mga kababayan ko, kadalasan tumor na yan. Di po ba? Kaya lang mukhang ito yung kinalulungkot ni Sara lagi. Di po ba nung nakaraan na talakay natin na mga kababayan, si Digong daw ay isinugod sa ospital. Tapos po, mga kababayan, hindi nila malaman kung ano ang dahilan. Mga kababayan, kung kula-kulani lang sana, okay lang. Kaya lang, bakit kailangan pang isugod sa ospital, mga kababayan, ano? Ha? Grabe ka naman, Jay, ano? Grabe ka naman! Wag naman ganun. Eto na, pakinggan natin ang paliwanag ni Buday. Pasok! Meron na siyang parang bukol dito, dalawa. Nako, mga kababayan, ayan ha. Meron na daw hong, parang bukol. Alam nyo na yung kung ano. Yung po ba, mga kababayan, ano sa palagay po ninyo? Yan po ba ay bukol Di po ba sa mga matatanda ang tawag dyan tumor? Hindi kaya ganon, mga kababayan, ano? Ha? Nagkaroon na ho ng bukol din Parang nagkakatotoo yung mga sinasabi natin sa mga DDS, ano? Mas okay na lang malipat yung mga itlog sa leeg, ano? Para saktong-sakto sa mga pagmumukha, ano? Mga mukhang burat, no? Yung po yun, mga kababayan. So ngayon, sa tingin po ninyo, mga kababayan ko, sa tingin po ninyo, kasi sinusuportahan po ito nang sinasabi rin ni Roque, mga kababayan. Sintomas. Sintomas lang daw, sabi. Eto na. Mga kababayan ko, bago natin to balikan tong sinasabi ni Buday, eto. Meron na siyang parang bukol dito, dalawa. Yan, may bukol na daw na dalawa. Eto naman ho ang sinasabi ni Roque, mga kababayan. Pakinggan nyo rin ho, mga kababayan, kasi tumutugma! Hoy! Ang bastos na ito si Muhammad, ito na. Dahil ang ninanais po namin, ibalik sa lalong mabilis ang Tatay Digong dahil siya'y 80 anyos na, pumapayat sa kulungan. Alaka, pumapayat sa kulungan. Anong dahilan? Mga kababayan, tandaan nyo, ang walang dahilan ng pagpayat, mga kababayan, yan po kahit itanong nyo sa mga doktor yan. Ang dahilan ng biglang pumapayat, mga kababayan, kadalasan kadalasan parang zodiac sign yan. Di ba ba? Ganun po, mga kababayan
At saka alam nyo, ang mga bukol na kapangalan ng zodiac sign, na kumakalat po yan. Oo. Una, isa, magiging dalawa. Susunod, mga kababayan, kalat-kalat na. Di po ba? Naku, meron akong kilalang ganyan nung una, mga kababayan. Isa lang ang dinadaing. Mga kababayan, wala pang isang linggo. Naging dalawa, naging tatlo. Hanggang dumami na ito. Grabe. Grabe naman kayo. Oo, panalangin natin na sana'y hindi naman. Hindi naman sana ganon, mga kababayan. Kasi, alam nyo, ako'y naniniwala pa rin na, hindi pa rin tama na ipanalangin natin na mawala yung kapwa natin na tao, pero kung yun talaga yung magiging parusa sa kanya, wala naman tayong magagawa. Di ba? Wala tayong magagawa, mga kababayan. Kailangan tanggapin na. Pero alam nyo, mga kababayan, tingin ko, tanggap na nila eh. Tingin ko, tanggap na ho, kung sakasakali man na totoo ito, ay tanggap na ho ng pamilya ni Digong. Oo, mga kababayan. Eto, sabi dito ni Roque, ano sabi mo? Pumapayat sa kulungan. Pumapayat sa kulungan. At maraming karamdaman. Alaka! Yan na nga ho yung sinasabi ko. Kita nyo, mga kababayan ko, hindi ho sa ating galing ito. At marami na daw karamdaman, Jax Demolay. Kita nyo, mga kababayan ko, isa na ba dyan yung mga bukol-bukol dito sa leeg niya, mga kababayan ko? Alam nyo naman yan. Hindi naman tayo, di po ba? Ligaw sa mga ganyang mga sakit eh. Di po ba, mga kababayan? May premonition. Hindi, totoo. Di po ba? Marami na raw karamdaman. Ang tanong, kung marami ng karamdaman, si Digong, kasama ba yung bukol-bukol daw na tumutubo sa kanya? Siguro, mga kababayan, sa kawalangyaan ng bunganga niya, kaya sa liig, tumutubo yung karma. Ano po? Hindi kaya ganon? Oo. Nako, mga kababayan, nakakalungkot din minsan, Di ba? Alam ko marami sa inyo nalulungkot dito. Di ba? Lungkot na lungkot, Si Kia, lungkot na lungkot. Gusto na ngang umiyak eh. Si Joey Salvadoro, ayan na nga, kulang na lang yung luha, makita ko. Lalo na si Arnita. Kita nyo naman, puro na luha. Kaya mga TTS, akala nyo lang, kami natutuwa. Hindi! Bagpos, kami nalulungkot. Kung sakali man totoo na malala na si Digong. Marami na daw sakit. Tumutubo yung mga bukol-bukol. Lang yan, mga kababayan, Hindi ako natutuwa. Sa totoo lang. Hindi ako natutuwa. Nalulungkot ako. Bakit kanyo? Mga kababayan naman, pahaba-habain naman natin kahit papano. Yung pagbabayad niya sa mga kasalanang nagawa niya. Di po ba? Di po ba, mga kababayan? Pahaba-habain natin yung pagbabayad niya sa mga kasalanan na nagawa niya. Kung kukunin agad yan ni Taning, nako! Parang baka magpasalamat pa yun eh. Di ba Baka magpasalamat pa yun. Sabi ni Champi Tuti, kukonti pa lang yung naglalike, magsa-10,000 na tayo rito. Pahabain natin ang paghihira. Nako! Sabi ni Tamura, naiiyak na sila, Naiiyak na kami, sabi ni Tamura dito. Nagkamali lang ho ng pindot. Yung iyak ayun po, yung mga emoji niya, luha talaga yun. Naiiyak. Naiiyak sabi, natural lang sa 80 years old. May sakit, Roque. Kaya nga. Eto na ho, mga kababayan ko. Di po ba tumutugma
sa litanya ni Buday na itong si Digong ay tinutubuan na ho ng mga bukol-bukol sa liig niya. Ano po, mga kababayan? Oh, so ngayon, ito ba sumusuporta itong sinasabi ni Roque na marami ng sakit si Duterte. Tama po ba, mga kababayan? Sumusuporta. Oh, pakinggan nyo. Oh, sa mga bagong dating, medyo usog ninyo ha, para maunawaan ninyo yung tinatalakay natin dito. Kapag hindi nyo naumpisa nito, maliligaw kayo. Ito po, mga kababayan, ang nilalahad, sinasabi ni Harry na marami ng sakit si Digong, mga kababayan, ay sumusuporta doon sa litanya ni Sara na marami daw bukol dito sa leeg ni Digong. Pakinggan nyo. Pumapayat sa kulungan at maraming karamdaman. Ala ka, maraming karamdaman mga kababayan eh. Anong klaseng karamdaman ang tinutukoy kaya ni Harry dito? Ha? Anong karamdaman kaya ang tinutukoy? Kasama ba yung tinutukoy din naman at sinasabi ni Sara na mga bukol sa leeg? Nako, yung po ba, mga kababayan ha? Alam naman natin na mga bukol kadalasan tumor. Di ba? Tumor, mga kababayan. Tandaan nyo yan, ha? Depende na lang yan. Kung yung tumor, mga kababayan, malignant. Wag naman sana. Ha? Wag naman sanang malignant, kasi mga kababayan, panalangin pa rin natin yung po bang ikakabuti niya. Wag ho natin ipanalangin yung ikakasama, mga kababayan, kahit ganun siya kasama. Di ba? At saka, mga kababayan, yan na nga yun. Grabe! Sabi rito, mga kababayan, cancer yan, sabi sa anak, friend ko. Na bakterya yun. Grabe, mga kababayan. Kung cancer yan, mga kababayan, malamang ho, dagsang gasat, nakakalungkot, mga kababayan, di ba? Nako! Di ba? Yan! Mga kababayan, maligno! Grabe naman ngayon. Hindi naman maligno. Siguro naman, mga kababayan, mauna kayong malulungkot tulad ko kapag bigla na lang bumaliktad o hindi na nagising si Digonyo. Maging yung aso ko, mukhang sumasang-ayon, mga kababayan maging yung aso sumasang-ayon. Sige, Roque. Ano pa yun? Kulungan at maraming karamdaman. Ala ka. Wala pong crazy dyan. Pagmamahal lang po yan. Naku, mga kababayan, pagmamahal daw. Pamayaniin nila sa pagmamahal nila kay Digong, mga kababayan. Hindi ko alam kung si Roque natutuwa. Eto po yun. Balikan ho natin. Ito hong nguso ni ni Roque. Si Sara, mga kababayan, ito. Bukol dito dalawa. Ayan, mga kababayan, ito pakinggan nyo maigi. Sa mga bagong dating, pakinggan nyo maigi para malaman nyo kung ano yung tinutukoy ko. Meron na siyang parang bukol dito dalawa. Naku, Diyos ko po. Sabi ni Roque, marami na raw hong sakit. Sabi naman ni Sara, may mga bukol na daw ho sa liig. Dito daw tinukoy. Tinuro pa, mga kababayan Hindi na lang sinabi na meron na ho siyang bukol sa liig. Hindi. Sabi ni Buday, meron na ho siyang mga bukol dito, dalawa. Di mo ba? So yan, mga kababayan. Ang tanong, ito po ba tulad ho ng karaniwan na ating nababalitaan na may mga bukol, yung mga matatanda, ay mga kababayan? Anong tawag doon? Tumor, di ba? Pag bukol, tumor depende na lang yan kung malignant, Kaya hindi kaya bigla-biglang sinugod si Digong sa ospital para ipacheck kung yung mga bukol ay malignant?
Sabi rito nagpapaawa lang. Wala naman dapat kaawaan. Marami rin naman tao na nalulungkot at marami ring taong natutuwa. Di ba mga kababayan? Sungay. Hindi magkakasungay ba sa leeg? Sa leeg nga mga kababayan yan po ang balita ngayon na talagang pinag-aalala ng kampo ni Duterte. Opo, eto hong mga malalang sakit daw, marami ng sakit at mga bukol na tumutubo sa mga leeg. Our beloved Boss Mike Cervera.